Kiko Barsaga kakasuhan ni Marcos Jr. At ito yung mga magrarally daw sa mga protesta or sa mga rally, mga Pilipinong sasama ay issue to kill ni John Vic Remulla. Grabe naman yan. Ano yan, hindi na tayo pwedeng hindi na tayo pwedeng magsalita mapatungkol sa kanila. Kailangan manahimik lang lagi tayo. Bawal na tayo magsalita. Bawal na tayo magkomento mapatungkol sa kanila. Bawal na pala ngayon ng rally, no? Oo, kasi dati naman okay naman yun eh. Pero pag rally ng mga dilawan tsaka pinklawan, okay lang. Pero pag rally ng DDS, bawal. Ang galing. Oo, pag rally ng DDS, bawal, no? Ang galing-galing. Ang galing-galing. Ang galing-galing. So ngayong umaga, kaninang gabi ay etong tawag dito, etong si Kiko Barsaga ay nagpunta sa grupo ng mga nagrarally mapatungkol sa ang panawagan nila ay Marcos resign. At doon nga ay may mga bali-balita na delikado nga daw, pero alam ko na nanakot lang yung mga yan. Nananakot na pwede rin nilang gawin kasi ginawa na nila nung nakarang rally, 'di ba? Katulad nung lalaki na nakapula na bigla na lang binaril. Hanggang ngayon hindi po naibalita sa TV 'yun. Yung lalaki na binaril na 'yon at yung ibang mga namatay sa rally. Oo. Ang ibinalita lang nila yung mga nanggugulo na kaysa daw ganito, kaysa ganyan, pero yung mga sinaktan ng mga kapulisan tawag dito, hindi binalita ng media. Ngayon, eto po may may babala na shoot to kill ang gagawin ni John Vic Remulla sa mga nagrarally. Unang-una po, ang mga DDS supporters po, ang mga Duterte supporters, ay hindi naman po yan violente. Yan po ay tamang sigaw lang po ng kanilang hinanaing na nakikita nilang maling ginagawa ng gobyerno. So wag naman umabot doon na papatayin nyo yung mga Duterte supporters. Ang pangit naman hugo ng ganun. Oo, at eto si John Vic Remulla ay nagtatapang-tapangan, no? Oo, grabe, sobrang tapang ni John Vic Remulla. Oo, at ito nga, may papanood nga ako sa inyo ngayon na isang video na kung saan ay talagang yan po, no? May kita natin diyan. Again, tanggalan lang natin ng music, mga kapulisan po sa entrada ng Forbes Park sa Makati, bantay sarado pa rin. So talagang kawawa yung mga kapulisan natin, gamit na gamit ni Marcos. Takot na takot no? Takot na takot sila sa Takot na takot sila sa banta pag may mga nagrarally. Alam nila kasi na puno na yung taong bayan eh. Talagang sagad na sa pagtitiis sa kawalangyaan nila eh. Kitang-kita nyo na ngayon nagbabantay sila. Oo, malaya na naman ang mga kriminal. Malaya na naman ang mga kriminal na gumawa ng katarantaduhan sa mga Pilipinas dahil ang mga kapulisan ay nandito sa mga nagrarally para protektahan ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. Oh, ganyan kalupit, no? So eto pa nga, may isa pa ako. Nasaan na yung isang video ko nin? May video po ako na, ewan ko lang, na-download ko na ito na isang balita ng SMNI. Yan nga si Sir Jason, no? So ito. Magandang gabi mga partners. Nandito tayo ngayon sa labas ng Buendia Gate ng Forbes Park, kung saan nakikita nyo sa aking likuran ay nagdagdag pa ng tauhan ang mga kapulisan dito nga sa labas ng exclusive subdivision pa talaga, sa Makati City. So ngayon ay mahigpit pa rin ang seguridad at inaasahan nga natin na darating pa ang ilang mga rallyista na pangungunahan ni Congressman Kiko Barsaga. Yan dami malaya na naman ang mga criminal. Oo, yung mga alam nyo, sa totoo lang, kada buhos, katulad yung ginawang pagbuhos ng 6,000 na pulis sa KOJC nung panahon ng siege.
Grabe, sobrang laya ng mga sindikato nun. Kasi lahat ng halos pulis nandun eh. Kaya yung mga droga or mga tinatawag na basura nila na idadala nila sa ibang lugar kasi nga malaya. Yung mga kapulisan nandito nagbabantay sa mga magnanakaw sa gobyerno. Ang galing no? Kapag magnanakaw sa gobyerno, protektado. Pero kapag yung mga yung mga Pilipino na umiiyak na, dumadaing na sa pagnanakaw ng administrasyon, wala silang pakialam. Hindi ko po binabanatan ng mga kapulisan natin. Alam po namin na sumusunod lang yung mga yan. Ang dapat sisihin diyan yung leader. Yung leader na na tawag dito. Yung leader na ng mga kapulisan na nag-uutos sa kanila. So lahat ng mga kapulisan natin, hindi natin yung kalaban. Yun nga lang, masakit nga lang dahil sumusunod lang sila sa utos, ayan. Imbis na tayo dapat ang protektahan nila, ang pinoprotektahan nila yung mga buhaya sa gobyerno. Dami Babaan agad yung mga kapulisan. Mga bata pa to. Mga bata pa tong mga pulis na to. Sabi ko, kawawa minsan natutulog na tayo dun Napa-duty pa tuloy tayo dito. Kawawa na naman ang mga kapulisan natin. Gamit na naman ni John Beck Remulla. Ayan, grabe, sana all. Sana all, ito, panoorin natin tong balitang to. Nagsagawa ng kilos protesta kontra korupsyon ng isang grupo sa Maynila. Suporta raw nila ito sa panawagan ng kongresistang si Kiko Barzaga na People Power. Makakausap natin mula sa linya ng telepono dyan sa Maynila si Dave Abuel. Dave, anong grupo ang nagprotesta dyan? Jester, nagsagawa ng programa ang grupong United People's Initiative dito sa Plaza Sulaiman sa Maynila. Karamihan sa mga placard ng mga dumalo ay nanawagan na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Ang isang ang nakausap natin, sinabing bukod sa kontra-korupsyon na protesta ay pagsuporta rin daw ito sa panawagan ni Congressman Kiko Barzaga ng People Power. Matatanda ang nag-post sa Facebook ang kongresista na magsasagawa ng anti-Marcos protest ngayong araw sa Fort Park Buendia Gate. Ginamit din niya ang hashtag na People Power. Jester, ayon pa sa grupo, ang patuloy na pakikipaglaban sa korupsyon ay para rin daw sa mga susunod na henerasyon. Bukod sa concert, magdadaos rin daw ng candle lighting ang grupo mamaya. Hindi raw gaya ng ibang grupo, matiwasay daw ang kanilang programa at panawagan. Yan yung kinagandahan dyan. Hindi sila violente. Inaasahan pa nila na mas kakapal pang bilang ng mga lalahok sa programa. Alala lang din sa mga kapatid nating motorista na may bahagyang pagbagal sa daloy ng trapiko sa bahagi ng Ross Boulevard dahil sa pagtitipon. Balik sa inyo. Nagulat mula sa Maynila. Maraming salamat, Dave Abuel. Alam nyo itong si Kiko Barzaga, talagang okay na okay itong batang to. Wag lang talagang maging wag lang talagang maging basura tong bata na to na gumaya sa iba. Alam nyo, talagang napakagaling ng batang to. Hindi porket hindi porket kinakalaban niya si Marcos kaya nagagalingan ako sa kanya. Nagagalingan ako sa kanya dahil may tapang siya. May tapang siya na kasi sa panahon ngayon, kapag nagsalita ka kay Marcos Jr., automatic, kinabukasan, baka may kaso ka na. Automatic may gawa-gawang kaso ka na. Kaya napakabilib ako dito sa batang to kasi hindi siya natatakot. At obvious naman talaga na may nangyayaring nakawan. 'Di ba? Kaya nga paulit-ulit namin sinasabi, hindi makakapagnakaw si Martin Romualdez kung wala si Marcos Jr. Yun yung totoo dyan. Ayun po yung totoo dyan. No? So panoorin natin tong, ito yung sinasabi nila na, na one shot, one kill daw or ipapabaril daw ang mga nasa rally. Panoorin natin. Instructions niyo sa ating mga kapulisan? Keep the peace. Civilian peacekeeping naman ang mission ng PNP. So, may mga threats. We always take the threats seriously. Kung galing sa loko-loko, galing sa matinang isip, lahat yan, seryoso naman. May inaasahan ba tayong numbers of rallies? Wala. Monitor kami buong gabi. The most we had was maybe 100. Okay. Siniwasan Bonifacio. So, hindi naman kami wala namang cause for alarm. Opo. But again,
But there's no other alert except being always in high alert. Sir, nakausap niyo po si Presidente? Anong Sabi nga, take care of the situation. Ayun lang, hindi naman siya nagpapanik. Sabi niya na take care of the situation, make sure that no one gets hurt. So, kaya dito sila. Your message to the rally, sir? Especially kay Representative Kiko. Everybody has a right to air their grievances. Pero hindi kami papayag sa anarchy, hindi kami papayag sa violence. But the right to air your grievances is okay. Okay lang. Thank you, sir. Salamat po. Okay. Thank you, sir. Sana nga, no? Walang gumalaw sa tagig. Yan ang panibagong asong ng ano. Yan ang hari ng Maynila. Hari ng Tondo. Papatupad daw yung peace. Sige ha. Sana nga. Mindset naman siya. Okay. Baka lumabas yung mga radyo natin. Alerto lagi sila pag may rally, no? Talagang panic sila eh. Briefing na briefing. Okay. The President, I'd like to thank you for the TV. Going to mahirap dito para sa inyo. Extending beyond the call of service. But nevertheless, we protect everyone. Balita ko, crush daw ni Lisa Araneta Marcos to si John B. Chismis eh, no? Okay. Oh. Huwag kayong mag-aalala. Dito ako sa likod niyo. Huwag daw kayo mag-alala mga kapulisan. Kahit mamaril kayo, si John B. Cremulya ang bahala. Galing. Oh. Has to be professional. Oh. You will deal with everything as you were trained, as your oath was taken. Are you ready? Are you ready? Yes! Okay. Please, magmasid kayo buong gabi. Tulong kayo. Magmasid kayong buong gabi at protektahan nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Isumbong kay Bongbong Bongbong. But please watch out. Commanding officer. Magmasid kayo, magmasid ha. Oo, at medyo kinakabahan si ano. Ano na to? Ano tong gagong to? Hindi ko alam to. Ano ba to? Ano tong nakuha kong video na to? Oo. Ito yung kay ano. Kay Barsaga, oo. Kay Kiko. Ayusin lang natin, ha. Ayusin lang natin. Okay. Yun. Ayusin natin tong video na to. Ito yata yung parang sasampahan ng kaso ba? Si Kiko Barsaga, panoorin natin. So eto, lights, camera, action. Pinag-aaralan pa ng Malacanang kung kinakailangang sampahan ng kasong inciting to sedition o treason ang ilang retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines na umano'y nananawagan ng pagkalas ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bakit? Bansa ba si Marcos? Ba't kakasuhan ng treason? Treason kasi, para yan sa banta ng Pilipinas. Kung banta sa presidente, putang ina, di hamak na mas maraming banta kay Pangulong Duterte noon, pero wala naman siyang kinasuhan ng mga pulis. O tignan nyo ginagawa sa inyo. Tignan nyo yung ginagawa sa inyo, mga kasundaluhan, mga kapulisan. Kapag nagsalita kayo against sa kanya, kakasuhan kayo. Pero sinasabak kayo sa gulo. Kung utos-utusan kayo, wagas. Treason, bansa ka ba? Ang pagkakaalam ko kasi na makakasuhan ka about sa treason kasi nga bansa-bansa yun eh. Banta sa bansa. Pero kung banta sa presidente, putang ina. Wala talagang kwenta tong. Tingnan niyo yung ginagawa sa inyo na ginagago kayo ng presidente. Kasunod ito ng ulat hinggil sa panawagang withdrawal of support mula sa ilang sektor ng AFP sa gitna ng issue ng flood control projects anomaly. Ayon sa palasyo, sisiyasatin muna nila ang nang mabuti ang pangyayari bago magpasya kung may dapat managot. Aaralin po kung ano po mismo ang naganap na dito para kung meron mo pong dapat na managot ay siguro po dapat makasuhan. Grabe, no? Ang lupit talaga. Kakaiba talaga eh. Sino yun? Boss Dada? Hindi, hanapin natin yung may... Ito yung...
Ito. May papanood ako sa inyo, guys. Ngayon, yung komento ni, yung pagdating ni Kiko Barsaga sa mga nagpo-protesta. So, ito po, panoorin natin, ha. Hanapin natin yung kanyang, hanapin natin yung interview. Ito. Oo. Okay, go. Ang plano ko is just for Martin Romualdez and Zalco. I want to see for myself what they have stolen. Wala namang magbubulot sir, wala naman tayong... Wala open fire, we did not even bring... Tapang talaga nitong batang to, no? Hindi ko alam sa iba, pero ang sabi ko sa lahat ng mga tao, no weapons. We won't bring any weapons. Babaril lang kami, okay lang. Well, the breed of justice, of progress, is nourished by the blood of martyrs. And ganun talaga yun. Minsan, kailangan talaga may mga mamatay para sa kinabukasan natin. And kung kami yun, it's fine. Because progress cannot be made without sacrifice. Sir, hanggang kailan kayo magpaprotesta? Romualdez, magnanakaw! Hindi mo magnanakaw lang kasi may session pa ako bukas eh. Sino mga kasama niyo dito, sir? Kami lang, mga ordinaryong Pilipino. mga tao natin. Pupunta yung mga Pilipino dito. Kasi mga iba din na sumama yung nakita nila yung crowd, nag-enjoy sila, na-excite silang sumali. They want to be part of the May revolution. gusto kayong panawagan sir sa mga tao? May gusto pa kayong panawagan? The international community. Okay, wait, teka lang. The international community. Tangina kasi, alam nyo dyan ako naiinis. Yung tipong may ini-interview. Ayaw mo na patapusin yung nag-i-interview bago magsisigaw dun. The Philippine government the Filipino people has always removed corrupt officials through peaceful protests. Hindi tayo gagaya sa Nepal, hindi tayo gagaya sa mga nangyayari sa ibang bansa. We will do this peacefully. We will get Marcos to resign peacefully, and this is just the first step. Every day from now on, we will be protesting at various subdivisions, yung mga pinakamayamang subdivision kung saan nakatira yung mga congressman, para makita nila na just as the ordinary people, the poor people are afraid to lose their houses during typhoons and earthquakes, ngayon, sila naman yung makakaramdam ng feeling na yung kalaban nila, yung mga naghahanap ng hostisya ay nasa labas na ng mga gates. Sir, hindi ba kayo natatakot? Baka balikan kayo ng gobyerno sa ginagawa? Okay lang yun, lahat man tayo mamamatay. So you mentioned that this is just the first step. After today, what's next? Kabukas, mag-rally kami dito sa Fourth Squad. Sir, are we expecting na haharapin talaga kayo? Anybody from Pepo or the Romualdez dito? Hindi ko alam. Kasi si John Vic nandito din eh. Di ba may mga pulisya? Mga 2,000, 3,000 police mobilized sa Fourth Squad. Pero hindi pa siya lumalabas. I've heard that may headquarters sila doon sa loob. May temporary headquarters sila. Pero hindi pa siya lumalabas. If John Vic's watching this, I hope he comes out and talk. Sir, dati kinampanya niyo si BBM, tama? So ngayon, nagsisisi ba kayo na kinampanya niyo siya? Hindi naman. Kasi pag kinumpara mo yung mga speech ni BBM noong 2022 at noong 2025, then they're very different people. Kasi pag nakita mo yung mga pinagsasabi ni BBM ngayon, it's very chaotic, very unsure. Pero noong 2022, at that time, no one could have blamed anyone for believing in him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, sobrang dami nang nawala ng tiwala sa kanya. Tama tong sinabi nitong batang to. Kasi kung ihahalin tulad mo yung mga sinabi ni Marcos noon, talagang okay eh. Pero yung mga sinabi niya noon, tapos hahanapin mo ngayon, nga. Oo, nga. I think it's time for him to resign. Sa tingin niyo sir, bakit nagkaganito? Yung pamumuno. Hindi natin alam. Maybe he just prioritized his own interests and his own family's interests over the interests of the people. Maybe he was a good person back then, pero masyado siyang natakot na baka mapatalsik siya ulit. So he tried to collect all the resources for himself so that he will always have power. Hindi natin alam. I can't speak for BBM or BBM's behalf, but for Marcos, I just hope he starts to understand what the people feel about.
Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, another one from me. You're a government official, Yes. and apparently you're protesting against the highest executive. Have you given a heads up to other government officials regarding your protest today? Well, firstly, I'm not the only government official that is protesting. There are plenty of other protesters from different sides of the government. From the Senate, we have people who joined the 15 peso march, and from Congress as well. So we have different methods, but at the end of the day, what we want is to just get the money of the people back and to imprison those who have stolen. So gano'n kalakas yung power, I mean yung force ng other government officials or namumukong samahan or grupo against the highest executive po na nagpo-protesta? Well, it grows every day. We are growing, and that's what's important. And hopefully, once they see the potential damage corruption is causing our country, our numbers will grow even more. Sir, last not from me. The president might be sleeping right now or Parang hindi si natin Raul alam yung ginagawa niya, but you're nagsasalita. here outside protesting. May nag-i-interview eh. Anything you want to say from him to him? Any words, sir, any words? Meow, start listening to the people, or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Kasi at the end of the day, you're brought to that position by the people, and once you start considering your family above the family of others, then the people will do the same. They'll start considering the interests of their own families over your family. Okay? Because the people believed in you, and there are still some who do. The question here is now, should they continue believing in you? Could you give a reason for the people to continue believing in you? Kasi marami sa kanya. We believed in you, all of us did. We all thought you would make things better, but things are not better. Our economy is collapsing. The peso is rapidly deteriorating. Our stock market also crashed. And now we are facing instability in Mindanao. There's a possibility of secession again. What else? Hundreds of billions have been stolen, so investors are losing confidence in our government, and there might also be mass resignations soon in the reserves, the military, due to loss of confidence from the government. So it's all Marcos's choice. So last na sir, ba't yung ginagawa to sir? Bakit mo ginagawa? Why are you here? Wala ko ibang magawa na eh. Bored lang, imbis na maglaro ako, mag-games na ako sa bahay or mga Ginagawa ito para kasama kayo sa galaw na to. At least I am doing something productive, and this is all part of my role as a public official. Kailangan talaga natin labanan ng corruption, and if I cannot fight from within Congress due to the lack of numbers, then here where I do have numbers is where I will fight. Sir, do you have any call to your fellow Filipino citizens regarding yung ginagawa ninyo po ngayon? Do you want them to do the same thing? Yes, of course. They are doing the same thing, and they will be doing the same thing. There will be more and more anger towards corruption as long as no one is in prison, no money is being returned to our government. Nangyari yung kay Ping Lacson, di ba, yung sabi niya, ang meriton. We do not want the trillion. We want the trillion stolen back. Okay, hindi lang yung this year, for last year, last year. The whole Marcos administration, ever since Romualdez took office and became Speaker of the House, doon nag-umpisa lahat. Madami na tayong nakita din from the 2024 budget, and also the very corrupt 2026 budget. As we can see from the recent debates, I personally interpreted the PCO budget. Nakita natin 2.6 billion. Saan nagagamitin yan? And then, please. Kahit si Kiko natawa eh. Isarado nyo na yung GMA. Gago naman yan. Sinunod tayo. Mapapagyan natin. In the reserves, military, due to loss of confidence from the government. So, it's all Marcos's choice. So last na sir, ba't yung ginagawa to sir? Yung pakinggan niya. Why are you here? Layo ko na. As we can see from the recent debates, I personally interpreted the PCO budget. Nakita natin 2.6 billion. Saan nagagamitin yan? And then,
Isarado na yung GMA. Buta na, damay tuloy kayo. Buta na, di sa totoo lang. Ang dami talagang galit na, sa mga media. Mga bayarang media ngayon, isa na tong GMA. Pag nasa rally, nakitang may GMA yung logo ng camera, paktay. Kawawa sa trash talk sa taong bayan. Well, please. Wala kami tiwala sa inyo! As we've also seen, the minority is also against the budget plan. There are plenty of congressmen that are starting to become outspoken as to the corruption of the 2026 budget. So yun, pag kinayari natin manakaon ulit tayo, then we'll be in the same place next year. That's what I don't want to happen. That's why gusto ko next year, nandun ako nasa bahay lang, maglalaro lang, or papahinga lang, nag-update sa mga airbox. I just want to have a happy life, and I prefer not to be protesting next year again. So hopefully the administration starts fixing things, because for the past few months we have not seen any. If anything, things got worse. Thank you, sir. Thank you very much. Salamat po. Okay. Thank you, sir. Sir, yung sinabi niyo mga surprise na kasi ano eh. Ang problema pag sinasabi namin, yung mga police nagre-ready na sila, so gagawin na mga surprise na bubulagayin ito. Isa surprise para happy. Kasi hindi naman nila sinasabi pag magnanakaw sila ng pera. Tama. Tama. Meow. Oh, hindi naman sila nagpapaalam pag nagnanakaw sila ng pera. Tama naman talaga. May punto to. Ang galing nito ni Kiko Barsaga talaga. Grabe itong batang to. Totoo naman. Hindi naman sila nagpapaalam eh. Oh, ngayon may nagkakaroon na ng diskusyonan. Nagkakaroon na ho ng diskusyonan sa ano? Ito ba yun? Ito nga yun. Nagkakaroon na ho ng diskusyonan dito. Yung mga kapulisan at ito, so parang ano natin. Pare-pareha tayo na training. Tinuturo ng training school. Ang mabuti, masama. Ano, puro masama na lang ba gagawin natin? Ngayon, puro masama hindi natin kalaban yan. Handarin kami pati masama. Kung kayo masama, masikita ko masama sa inyo. Ano, easy tay. Ha? Kayo eh. Inuutusan nga namin kayo dahil kayo ang police. Isurrender nyo. Sir, wala ko kami may hawak ko namin. Hindi mo namin hawak. Kausapin nyo lang na maayos. Hindi ito yung mga kapulisan natin, i-approach nyo lang din sila ng maayos. Hindi naman na yan eh. Talagang kakampi natin yan. Kaso sa ngayon, wala silang magagawa dahil inuutusan lang sila. Pero andun nga tayo na dapat panindigan mo ang prinsipyo mo. At kung ano talaga ang pinaglalaban, ang pinoprotektahan ng mga kapulisan natin. Pero sa ngayon, intindihin muna natin sila at higit sa lahat, hindi ho natin sila kalaban. Buhaya! 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 Ito na pala yung yung kinulong Kuya Park at bilyon, trilyon. Nawawala yung pera ng bayan. Hindi nyo alam? Ha? Hindi nyo ba alam? Dapat alam nyo eh. Paalala ko sa inyo, hindi ako sa inyo. One, two, three. Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Sa loob na, tapos nilabas pa kayo kanina. Hindi na trabaho yung ginagawa na yan eh. Tumugtog sa magdanakaw, trabaho pa rin ba yan? Buhaya! Lumabas mo dyan! Buhaya! Ilabas! Buktangin na mo, Marcos! Tangin na mo, Romanes! Kahiya tayo ngayon natin. Ilabas sa tatay ko! Ilabas sila ang mga buhaya!
Nakaw sa atin. Tayo ay pero sagutin ako, hindi ito ginaalam. Ay, taga! Biruin mo, hindi nila alam na may nagnakaw pala. Bakit nyo pinoprotektahan yan dyan kung hindi nyo naman pala alam? Wala daw silang alam. Yun lang. Yun lang yung masakit dyan. Ano pa yung gaganapan? So dumadami na yung tao talaga, no? Tada, kung makaligtas kami sa saksak, hindi kami hindi namin kayo sasaktan para hindi kami saktan kasi kami ang mga pasyon. At yung inaano yung mga kapulisan, alam nyo mas maganda, ipaunawa sa kanila yun eh. Ipaunawa sa kanila kung anong ginawa ni Marcos Jr. na kawalang yan sa gobyerno. Huwag nyo silang duru-duruin, huwag nyo silang parang sigaw-sigawan. Yun yung pinakamali minsan na ginagawa sa isang rally. Kasi sa totoo lang, kasi kung malawak mangunawa mo, hindi natin yan sila kalaban. Kakampi natin yan. Sa totoo lang, kakampi ho natin yung ano na yan. Yung mga kapulisan, hindi natin yan sila kalaban. O, sumusunod lang sila. Pero, ulitin ko, may mga pulis talaga na tarantado din talaga. So eto, panoorin din po natin to. Hindi na via online ng pag-atake ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga laban kay PBBM. Ngayong araw, isang anti-Marcos rally sa kanyang pangunguna ang ikakasaumano sa Forbes Park sa Makati. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Alas 5 pa lang nitong linggo ng umaga, meron ang nakadeploy ng mga pulis ng Southern Police District sa Executive Village na Forbes Park. Ayon kay SPD District Director Randy Arceo, parte raw ito ng paghahanda sa ikinasang kilos protesta sa parehong araw, alas 10 ng gabi. Actually, ang kabuang personnel natin na nakadeploy ay nasa 615 po. No, iba't ibang lugar po yan at meron pa tayong naka-reserve sa headquarters ng mga 200. Nitong Sabado, sa opisyal na Facebook page ni Congressman Kiko Barzaga, nagpost ito ng paanyaya sa publiko na lumahok sa isang anti-Marcos protest sa harap mismo ng Forbes Park Buendia Gate. Unfortunately, the mass protests in September did not affect the Marcos administration because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. Sinabi rin ng kongresista na dadalhin anla ang galit ng taong bayan sa pintuan mismo ng mga umano'y korap. Nagpaalala rin ito sa publiko na huwag kalimutan ang mga essentials para sa gagawing kilos protesta. Wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to prevent the spread of diseases, and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Paninindigan ni Arceo, iingatan din nila na hindi na magkagulo. Lalo na't mainit na issue pa rin ang nangyaring mga protesta noong September 21. Exercise pa rin namin yung maximum tolerance. Nakipag-coordinate na rin daw ang kapulisan sa Metropolitan Manila Development Authority sakaling makaapekto ang demonstrasyon sa trapiko sa EDSA. Personal ding ininspeksyon ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abarin ang inilatag na seguridad sa paligid ng Forbes Park. Talagang talagang kinabahan sila kay Kiko Barzaga, no? O pero pag yan talaga yan, nagtuloy-tuloy yan, yung protesta diyan, nangyari si Marcos diyan. Huwag nilang maliitin talaga yan. Kaya ngayon talagang nagpapanik sila eh. Talagang kung ano yung paghahanda na ginagawa nila dahil yan. Kasi kung yan ay... Kasi yan talaga solid yan. Solid na Duterte supporters yung mga yan. Yung mga pupunta yan. Siguro may ilan dyan na mga kakamping pero mga dilawan pero hindi magpapahalata. Kukuha lang ng mga chismis-chismis. Tapos magbubulong-bulong. Oh, pero yun no. Ngayon nga pupunta nga sana ako diyan. Kaso naalala ko basa yung foam ng helmet ko, nilabang ko nga pala. Ayun, basa. Mabantot. Pero try ko. Pupunta po rin na tayo niyan. At andyan naman sila Boss Dada at Sir Jack. Andyan po ang mga banateros sa nangyaring rally na yan. So sana talaga magtuloy-tuloy na to.
talagang puksain na talaga natin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Kasi hindi naman ito para sa akin, hindi naman to para sa Duterte lang, hindi naman to para sa kay Kiko Barsaga lang, kundi sa buong Pilipinas. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa pahayag na ito, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.